Chapter 13. Let's go, we have to pack our things, Yuzel ni Cold nang matapos niya akong ipakilala sa mga kasama niya dito sa loob. Masasabi kong puro mga nakakatakot na tao ang nandito. They are like Cold who actually young men but the way they talk, pakiramdam mo ay may sumasaksak na sa iyong punyal na hindi mo alam kung paano matatanggal. Hindi lang mga lalaki ang nandito pati mga babaeng sinasabi ni Cold ay mga nag-isang babae ng pamilyang iyon. I'm so glad Ania didn't get the title at sa kuya niya ibigay iyon dahil parang hindi ko ma-imagine na ang ganong kagandang babae at cab-8 na dalaga ay hahawak ng baril at walang habas na papatay ng tao. Nasaksihan ko rin kanina kung paano walang habas na binaril ang isang lalaki na hindi kayang makapagbayad ng utang nito sa isa sa mga kasama nila. Mabuti na nga lang at bago kami pumasok ay pinaalalahanan na ako ni Cold na wag akong iwas o magpapakita ng kahit na anong pandidiri sa pwedeng mangyari sa loob. Hindi naman ako santa na hindi pa nakapatay pero yung wala namang kasalanan o dahil wala ako sa life and death situation ay hindi pa. For me they can at least give him a chance again to settle his detail to them, bigyan pa nila ulit ng isa pang pagkakataon at kapag hindi pa rin niya nabayaran doon na ako aaksyon. Marahan nitong hinawakan ang kamay ko bago siya tumayo sa kinauupuan niya na siyang sinundan ko dahil naman sa pagtayo niya ay nakuha namin ang atensyon ng ilan na may ginagawa. We'll go now, we have something to do, Yuzel ni Cold. All right, Vicente. I hope the next time we will see each other. Bring your cousin Lester here. Tell him, I miss him a lot. Yuzel ng isang babae doon sa baylabas ng dila niya at pinakatitigan si Cold, or maybe I can borrow you to your wife. Sa hindi ko alam na pagkakataon biglang gumalaw ang kamay ko at walang takot na itinutok ang baril na nasa likuran ko sa ulo ng babaeng nagsasalita dahilan para maputol ang sinasabi nito. Dahil naman sa ginawa ko ay doon nagkaroon ng komosyon sa mga bodyguard ng babae na iyon at nagkanya-kanya ng tutok sa akin. Hindi ko naman nakita na nagulat ang iba habang si Cold ay nakatingin lang din sa amin. May lilan na sumipol pa dahil sa kaganapan. If I were you, I would put my cue down. You're just new here but you have the guts to point your gun to me, rinig kong Yuzel noon. If I know, you don't know how to use a gun Biglang tili nito nang kalabitin ko ang baril na hawak ko at iputok iyon sa paanan niya. Malamig kong tinignan ang babae na nang-aakit kay Cold kanina pati na ang naghahanap kay Kuya Lester. Akala ata niya ay simpleng babae lang ako na hindi humahawak ng baril. Anong akala niya? Katulad ko siya na pakitang tao. Stay away from my husband if you still want to live longer. I'm not a saint like you're thinking. I already killed people who messed up with me, wanna join them in hell. Malamig kong Yuzel. Kita ko naman ang paglunok niya sabay tingin sa paligid na siyang ginawa ko rin at doon ko lang napansin na may mga nakatutok na palang baril sa mga bodyguards niya. Ang kaninang mga kasamahan nila Cold na nakaupo lang, ngayon ay may mga hawak ng baril at iyon ang nakatutok sa mga bodyguard ng bruhang peste na ta. You traitor, you choose them over me. Pasiga na tanong niya doon na ikinakibit balikat lang naman ng ilan. Vicente is higher than you. So, he will get our support besides, rules are rules and once you disobey them, you are considered a traitor, Yuzel ng isa nilang kasama sabay tingin sa akin. Mrs. Vicente, you can now put down your gun, we will handle this and we will give her a better punishment. A deserving one, nakangisi nitong Yuzel. Sa totoo lang ay kinabahan ako kung anong punishment yun but I don't care at all. Bahala na sila, may rules naman palang ganon, hindi siya marunong sumunod. Marahan kong ibinaba ang baril ko bago ako umayos ng tayo at ibinalik ang baril ko sa likuran ko. You better shut your shitty mouth or the next time we met I'll cut your filthy tongue, Yuzel ko sabay talikod at nauna pang lumabas sa kwarto na iyon kay Cold. Hindi ko na inintay si Cold sa hallway at nagdirdiretso na ako lumabas para makapunta sa arena kung saan kami galing kanina. Kung kanina ay hinarang ako ng dalawang armadong lalaki ngayon ay yumuko sila sa akin mismo na hindi ko naman pinansin. Muli akong nakarinig ng ingay at sigawan sa paligid gawa ng mga taong uhaw sa paglalaban ng mga tao. Gusto ko talagang sumilip doon para makita kung anong klaseng laban ang ginagawa doon kaya naman mabilis ang lakad kong lumihis ng daan.
Imbes na padiretso sa labas ay inihakbang ko ang mga paa ko papunta doon sa gawin ng arena. I can sense that there are staring at me because Limam new here. And Limam a woman, kung titanaan nga naman ay wala gaanong babae sa gawing ito. Kung hindi mga kaakbay ng mga lalaki, mga parang prostitute ang suot at kulang na lang ay makipag dito mismo sa loob. Dahil gusto ko talagang makita ang nangyayari ay hindi ko pinansin iyon at patuloy na naglakad para mas makalapit pa doon. Hindi nagtagal ay tuluyan ko nang naaninag ang nangyayari sa arena at bumungad sa akin ang isang lalaking nakahandusay at naliligo sa seril niyang dugo. Halata na bagbog sarado na slaya at putok na ang labi nito pati na ang kilay nito. Napatingin naman ako sa kalaban nito nang bigla itong sumigaw habang taas-taas ang isang upuan na tiklupan. Nagsalita pa ito ng pawang lengguwahe na siyang ikinaingay ng buong arena. Para itong asong ulo na inilabas pa ang dila niya bago bumwelo para hampasin ang ulo ng kalaban niyang nakahandusay na. Mas yumangay ang arena nang mag-umpisa siyang hampasin ang ulo ng lalaki hanggang sa huling hampas niya ay tuluyang nangisay ang katawan ng kalaban niya tanda na tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Dahil doon ay mas lalong yumangay ang arena at may naghahampas pa ng upuan na ikinangiwi ko na. Akmang tatalikod na ako nang makaramdam ako ng malamig na bagay tagiliran ko. Russia ha, I didn't know that you will be here, Audilay de Jeronimo. The woman who we thought is already gone but look at you. You are here watching those people surviving for their lives, hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko ang boses na ito. Isang tao lang ang kilala kong napaka-arte at napakawalang hiya sa mga ganitong bagay. Kahit alam kong may nakatutok sa tagiliran ko na baril ay hindi ako kinakabahan. Bukod sa nasa paligid ang mga bata ni Cole ay alam ko rin na nasa paligid lang si Cole. I didn't know na buhay ka pala, Christine, saad ko habang diretso ang tingin. Mukhang ginalingan mo ang pang-aakit sa G**Go kaya binuhay ang walang kwentang katulad mo. Ginalingan mo ba ang pugiling at paggalaw mo sa kama kaya hindi ka nagawang patayin? Naramdaman ko naman na mas duman ang pagkakatutok ng baril niya sa akin. At least ako, kumapit ako sa alam kung makakakuha ako ng benepisyo. Ginagamit ko ang utak ko at hindi puro ang kalandian ko, usual niya na hindi ko naiwasang matawa. Alam mo, sa kinatatayuan natin ngayon, legal ang pagpatay. Sample lang naman ang gagawin ko, babarilan kita at kukunin ang ulo mo pati na ang kamay mo para sa fingerprint na kakailangan ni Gio para mailipat sa anya ang lahat ng kayamanan ng matandang, at akala mo talaga mapapatay mo ako ng ganun kadali. Putol ko sa kanya. If were you, I will slowly put that gun down and gently leave. Nakangiting usual ko. Bigla ko tuloy na alala yung babae sa loob. Sinabi niya rin yun pero this time, may lakas ako ng loob na sabihin yan lalo pa at kita ko na ang ilan sa mga tauhan ni Brian na nasa paligid kaya alam kong, nandyan lang din si Cold at pinagmamasdan ako. Sino ba ang pinagmamalaki mo, Audi? Isa ka lang namang langaw na pilit dumadapos sa isang katulad ni Cold na wala namang maipagmamalaki, put your gun down, Christine. Kung hindi, say goodbye to your F***ing wasted life. Nang marinig ko ang boses na iyon ay humakbang ako ng isang hakbang bago sila nilingon. Napangisi ako nang makita ko si Cold sa likuran ni Christine. Kita ko ang takot at pangamba sa mukha ni Christine at mukhang hindi niya inaasahan na nandito rin ito si Cold. Nakita ko naman na tumingin sa akin si Cold na nakataas ang kilay. You should not walk by yourself, babe. There's so many rats walking here. Nakatagpo ka pa ng isa, usual niya na laki ng ngiti ko. Napatingin naman ako sa tatlong lalaki na marahang lumapit sa amin. Mabilis nilang kinuha ang baril ni Christine nakita sa mukha ang pamatla niya agad nilang hinawakan ang braso ni Christine nang bulungan sila ni Cold ng kakaiba. Hindi nagtagal ay inilabas nila si Christine na hindi man lang napapansin ng mga tao sa paligid dahil sa ingay at patuloy na sigawan ng mga ito kaya naman umalis na rin kami doon at sinundan sila Christine. Let me go. Malakas na sigaw ni Christine habang nakatali sa upuan dito sa underground base nila Cold. I'm quite surprised that he had this place here in Russia because as far as I know they live in the USA so meaning doon ang base niya at hindi rito but here on his base. Agad na aga ng atensayon ko ang muling pagsigaw ni Christine kaya agad na nalipat ang tingin ko sa kanya at doon ko nakita na binubusalan siya ng isa sa mga tauhan ni Cold. What do you want to do to her?
Tanong bigla ni Cold sa akin kaya nalipat ang tingin ko sa kanya. Nakatayo rin ito sa gilid ko at nakatanaw kay Christine na pilit pa rin na kumikawala sa upuan niya. Nandito kasi kami sa labas ng kwarto na merong one-way mirror, nakikita namin ang nangyayari sa loob pero hindi kami nakikita ni Christine. Gusto ko siyang hilaitan ng leeg, walang buhay kong tugon na ikinatingin niya sa akin. Pero gusto ko munang tanungin kung ano ang plano ni Gio at bakit ginawa ni Gio iyon. Muli naman itong humarap sa unahan at pinag-cross ang kanyang mga braso sa ilalim ng dibdib niya. If you really want that we must hurry, our flight tomorrow will be in the afternoon. We still need to pack our things and make a baby, saad nito kaya naman hindi ko naiwasang tignan siya nang nakataas ang kilay. Wait, make a baby, wala pa sa usapan iyon. Napaka mo. Yuzel ko, nagpa-practice ka pa diba? Pahabol ko, narinig ko siyang mahinang tumawa at umiling-iling sa akin. Fine, then I will practice more. So, when the time we decided to make a baby, makakabuo agad, hindi ko naman siya napigil ang hampasin dahil sa sinabi niya. Seryosong-seryoso kasi siya na akala mo ay kailangan niya talagang mag-practice. Kung iisipin kong hindi ako nagamit ng pills, I would be pregnant by now. Sa tindi ba naman ng pagsagad niya sa akin tuwing magkakaroon kami ng make love ay halos umabot na sa loob ng mattress ko ang ulo ng pagkalalaki niyang malabakal sa tigas, sigurado akong makakabuo agad siya. Stop this topic. Let's talk to that B***. Saway ko sa kanya nang makita kong magsasalita na naman siya. Umirap lang ito sa akin at naunang naglakad papunta sa pintuan. Kinausap lang nito ang nagbabantay doon. May inabot ito sa kanya isang kutsilyo na ikinitaka ko lalo na nang humarap ito sa akin. Here, after you get the answer from your question you can do whatever you want to her, saad niya sabay lahad ng kutsilyo. Whatever I'll want? Tanong ko ulit na tinanguan niya. Paano kung gusto ko siyang pakawalin? Tanong kong muli sabay kuha ng kutsilyo sa kanya. Nagkibit balikat lang naman ito na parang wala na siyang pakialam kung anong gawin ko kay Christine. Ko ang bahala. Basta hindi ka magsisisi sa gagawin mo, go. Panipi tandang padamdam panipi. He said then put a small smile on his lips. Let's go. Tanong niya na mabilis kong tinanguan. Humarap ito sa bantay at tinanguan niya rin ito kaya mabilis na binuksan ang pintuan. Naunang pumasok si Cold habang ako naman ay marahan na pumasok doon. Agad na napunta ang tingin sa amin ni Christine na bigla na lang nagwala at patuloy pa rin na sumusubok na makawala sa pagkakatali. Marahan na humila si Cold ng isang upuan at inilagay sa harapan mismo ni Christine. Akala ko ay uupo siya doon pero hindi niya ginawa iyon, naglakad siya papunta sa likuran ng upuan ni Christine at doon tumayo. Akala ko ay tatayo lang siya doon kaya naman nagulat ko nang bigla niyang hawakan ang panga ni Christine at itiningala sa kanya sabay dikit ng kutsilyo sa noo nito. Kita ko ang pagtulo ng dugo mula doon kaya naman napatingin ako sa kutsilyong hawak ko. Mukhang mapakatalas ng kutsilyo na ito dahil tip pa lang ng kutsilyong hawak ni Cold ang dumadampi sa noo ni Christine ay agad na itong nasugatan. You better answer her question politely, if not I won't hesitate to cut your throat and let you soak to your blood, rinig kong usual nito kay Christine na walang pag-aalinlangan na tumanggaw sa kanya. Agad na inalis ni Cold ang dulo ng kutsilyo sa noo ni Christine bago siya mismo ang nagbalik sa dating posisyon ng ulo nito. Doon ko mas nakita ang sugat na gawa ng kutsilyo na hawak ni Cold pati na ang pagtulo ng dugo mula sa noo nito. Kita ko rin sa mata niya ang takot dahil alam niyang hindi nagbibiro si Cold sa sinabi nito. Marahan akong naglakad papunta sa upuan na inihanda ni Cold at marahan akong umupo doon. Malamig akong nakatingin kay Christine habang pinaglalaroan ang kutsilyong hawak ko. Marahas na tinggal ni Cold ang busol nito sa bibig kaya naman mas nakita ko ang panginginig ng labi niya. I have so many things to ask you, Christine, usual ko. At sa sobrang dami nun, hindi ko alam kung anong unang itatanong ko sa iyo, pahabol ko. Masasagot mo naman siguro lahat ng tanong ko diba? Tutal, kasakasama ka ni Gio tuwing gabi at nagpapainit ng kanyang gabing malamig. Napakadaya mo maglaro, Audi. Mahinahon pero may gigil nitong usual sa akin. Ako pa, sinong mas madumi maglaro sa ating lahat, Christine? Hindi ba kayo iyon? Kayo yung madaya maglaro, kayo yung tumira patalikod.
Ngayong wala pa kung ginagawa, sasabihin mo na madaya ako maglaro. Hindi pa ako nag-uumpisa, Christine, nakangisi kong usual sa kanya. Mag-uumpisa pa lang ako sa layo, pahabol ko at ngumiti sa kanya. Malakas naman siya nang sumigaw at nagwala doon dahil sa sinabi ko. Bigla kong naalala ang ginawa nila kay Benji. Ganito ang gusto kong gawin nun, magmakaawa at humingi ng tulong pero dahil takip-takip ni Cold ang bibig ko noon ay hindi ko nagawa kaya naman pinatay nila si Benji nang walang laban. Walang makakarinig sa iyo dito dahil kuta ito ng mga kalaban ninyo. Ngayon, sagutin mo ako. Kanino kumikapit si Gio? Tanong ko na mabilis niyang inilingan tanda na ayaw niyang magsalita kaya marahan akong lumapit sa kanya. Uulitin ko ang tanong ko, kanino kumikapit si Gio? Sino ka para sabihin ko sa iyo? Isa ka lang namang langaw na nakadapos sa club A. Yung muling napalitan ng pagdaing ang sasabihin niya nang walang kahirap-hirap kung ay **** K ang kutsilyo sa hita niya. Ramdam ko ang pagbaon nun sa balat at kalaman niya. Hindi pa ako nakontento at inikat ko pa ang kutsilyo sa hita niya na mas ikinaiyak nito. I'm not the Audi that you know. After what you did to those people I treat like family, tingin mo magiging santo ako sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, sagutin mo ang lahat ng tanong ko sa maayos na paraan kung ayaw mong ako mismo ang jijilit sa leeg mo, seryoso kong usual sa kanya habang patuloy na inikat ang kutsilyo ko. Nanginginig itong tumanggo sa akin kaya naman marahan kong hinugo ang kutsilyo na muli nitong ikinaiyak. Now, answer my question, kanino kumikapit si Gio? Pag-uulit ko sa tanong ko. Hindi ko alam, nanginginig nitong sagot na hindi ko napigil ang magtaas ng kilay. Pero, ang tanging alam ko lang ay nakipagkampihan siya sa mga taong may galit kay Don Marcelino at Senior Clyde. Sigaw na saad niya nang makita niya na muli akong babuelo. Ayon na lang talaga ang alam kong kinakapitan niya. Habol pa nito. Napatingin naman ako kay Cold dahil sa narinig ko ang pangalan ng lolo niya. Kita kong nakikinig lang ito habang may seryosong mukha. Ano ang plano ni Gio? Diretsa kong tanong sa kanya. Bakit niya ginawa ito? Kita ko ang pagngiti ni Christine at umiling-iling bago humarap sa akin. Kalat na ang luha at dugo sa mukha niya at nawala na rin ang mga kuleret nito sa mukha. Ang plano ni Gio. Kunin lahat ng yaman ni Don Marcelino, gusto kanyang patayin para makuha lahat ng yaman na itinatago ng matandang iyon. Gusto niyang makaharap ang apo ng isa sa mga nagpahirapi sa buhay nila si Brian Vicente. Sigaw niya na habang pilit na tinatago ng sakit ng mga natamo niya sa amin. Akala mo ba, mabait ang sinasabi mong Don Marcelino? Hindi siya mabait, Audi. Halos lahat ng mga taong napaka-pledged sa iyo na nandoon sa bahay na iyon ay namatay ang pamilya dahil sa matandang itinuturing mong family A at isa kami ni Gio sa mga taong iyon. Ni minsan ay hindi ako nakatanggap ng kahit anong special treatment katulad ng mga natatanggap mo. Galit na galit ako sa layo at kinasusuklaman kita dahil napakasarap ng buhay mo. Hindi katulad ko na kinailangan ko pang pagsawaan para mapansin at umangat sa grupong Leon. Noon inakala ko na kailangan ko rin gawin ang ginawa niya. Akala ko kailangan kong ipatikim ang katawan ko kay Lolo pero hindi Leon ang nangyari. Naging maganda ang buhay ko at pinag-aral muna ako bago ako tinuruan ng mga ganitong kalupitan noon, ay hindi ko maintindihan ang bagay na Leon pero ngayong alam ko na ang lahat tungkol sa pamilya namin ay naiintindihan ko na. Hindi ko pinil ang buhay na ibinigay sa akin ng Don, usual ko sa kanya. Alam kong naging mahirap ang naging buhay ninyo sa kanya pero sana ay umalis na lang kayo, para ano? Tandang padamdam. Maging masaya siya habang kami ay naghihirap at ulila. Tandang padamdam. They killed our family kaya hindi kami matatahimik. At sa mundong ito, pera ang kailangan para makalaban. Pera ang kailangan para makiala at makuha ang hustisyang gusto namin. Sigaw nito sa akin na nagpangiwi din sa kanya agad dahil bigla niyang naisipa ang kanyang hita na may dugong tumatagas. Tama, hustisya at dahil gusto ko ring makuha ang hustisya sa ginawa ninyo, hindi ko kayo bubuhayin, saad ko na ikinalaki ng mata niya. Buhay ang kinuha ninyo, pues buhay ang kapalit. Pagbabanto ko at ngumisi sa kanya. Marahan akong lumapit sa kanya at hinawakan ang pisngi niya. Katulad ng sinabi ko sa iyo, sa ako mag-uumpisa, usual ko at pabatong binitawan ang mukha niya. Anong binabalak ni Gio kapag nakaharap na niya si Brian Vicente?
Napatingin ako kay Cole nang magsalita ito. Hindi ko alam. Basta gusto niyang makaharap ang lalaki na iyon pero ang sigurado ako ay humahanap siya ng pwedeng bayaran para pasukin ang Yave Core at makaharap ang prinsesa ng mga Vicente. The moment we heard that plan sabay kaming nagtinginan ni Cole. Hindi nila pwedeng hawakan si Annie, kailangan na naming umuwi ni Cole sa Pilipinas to protect Annie. Alam kong maraming nakapaligid sa kanya pero kung papasukin ang company niya, baka doon siya cornery ng gago. Marumi pa naman maglaro ang demonyo na iyon. Parang nawala ang init ng ulo ko at napalitan ng pag-aalala. Balak ko na sanang yayain si Cole paalis nang biglang may pumasok sa isip ko. Huling tanong, anong ginawa ninyo sa bangkay ni B. Benji? Sa hindi ko ala na dahilan, bigla na lang nanginig ang boses ko dahil sa kabang nararamdaman ko. Ayoko talagang malaman kung anong ginawa nila pero pakiramdam ko ay hindi ako matatahimik kapag hindi ko narinig ang ginawa nila. Umiwas ang tingin nito sa akin habang kagat-kagat ang labi niya. Nakita ko na hindi siya mapakali dahil sa paa niyang patuloy na gumagalaw kahit pa nakatali ito. Anong ginawa ninyo sa bangkay ni Benji? Muli kong tanong na ngayon ay madden na. Humarap ito sa akin at nakita ko na umiiyak ito. Hinad ako ang may gusto sa nangyari na iyon. Usual niya na ikinakunot ng noo ko. Anong ginawa ninyo? Malakas na sigaw ko sa kanya sabay kuha ng baril ko sa likod ko. Mabilis kong tinutok iyon sa kanya at pinakatitigan siya. Anong ginawa ninyo kay Benji? Muli itong umiling at itinaas pa ang kamay niya na parang sumusuko na siya. Alam niya kung gaano ko ka-close si Benji kaya alam niyang hindi ko sila mapaatawad sa ginawa nila. It's not my idea. Anong ginawa ninyo? Mal kong sigaw na ikinagulat niya. We hanged him on a trail. Gio thought that you would be back para kunin ang bangkay ni Benji but you didn't. We waited for you for 5 days. At nang tuluyan kang hindi bumalik, huminto ito panandalian at huminga ng malalim. Namumutla na Sly dahil sa mga dugong nawawala sa kanya pero wala akong pakialam. Nakaawang ang label ko dahil sa sinabi niyang ginawa nila, nanlalabo na rin ang mata ko dahil hindi ko napigilan ang luha ko habang tumatakbo sa isip ko ang itsura ni Benji habang nakabitin sa puno. Banitin nila si Benji. Banitin nila sa puno. Banitin nila na parang hindi tao. Ano pang ginawa ninyo? Rinig kong tanong ni Cole sa kanya. Sinunog, inutos ni Gio na sunugin ang katawan ni Benji. Hindi na natuloy ang sasabihin niya dahil tuluyan na siyang nawala ng buhay nang paputukin ko ang baril na hawak ko. Kahit nanlalabo ang mata ko ay pinilit kong asintahin ang ulo niya. Hindi ko na kayang pakinggan ang kwento niya dahil habang tumatagal na naririnig ko ang genre nila ay mas lalo akong nakakapagtanim ng galit para sa kanila. Napatingin ako kay Cole nang maramdaman kong ibinaba nito ang kamay kong nakataas pa rin at nakatutok sa walang buhay na si Christine. Anong ginawa sa kanila ni Benji? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Hindi nila itinuring na tao si Benji, mga hayop sila. Demonyo, malakas na usual ko. Agad akong niyakap ni Cole habang patuloy ako sa pag-iyak. Pinapadyak-padyak ko pa ang paa ko dahil hindi ko ma-imagine ang nangyayaring iyon kay Benji. For now, I just need to check everyone who wants to have a meeting with you or a proposal kahit pa mga parte na iyon ng board. Sabihin mo pa rin sa akin, biljan ni Cole kay Annie. Kita ko naman ang pagtataka sa mukha ni Annie habang nakaupo ito sa swivel chair niya dito sa opisina niya. The moment we got here in the Philippines, si Annie agad ang kinontak ni Cole at hindi niya ito tinigilan hanggang hindi ito sumasagot sa tawag niya. Nasa eroplano pa lang kamo ay ramdam ko na ang tensyon kay Cole lalo na at hawak niya ang kamay ko. Hindi ko alam kung kinakabahan ba siya sa pwedeng mangyari kay Annie o nagngingit-ngit ang kalooban niya dahil sa mga nakahandang plano ni Gio. Kuya, what exactly is the meaning of this? Tanong ni Annie sabay tagilid ng ulo niya. You just came back here with Ate Audi. Can't you just rest for a while? Trabaho agad ang inaasikaso mo and besides, Kuya David already reviewed and double-checked those people and proposals. Tugon ni Annie na mabilis na ikinilang ni Cole. I don't care at all, aniya Clarice. I still want to make sure na hindi ka masasalisihan ng mga kaaway ni Lolo noon, tugon naman ni Cole na ikinatingin ko sa kanya. Medyo tumaas na kasi ang boses niya at bukod doon parang masyado na iyong pagiging mahigpit niya. Alam kong nag-aalala lang siya para kay Annie pero parang masyadong overpowering iyon.
Marahan kong hinawakan ang braso nito para makuha ang atensyon niya na nagaw ko naman. Napataas naman ang kilay ko nang makita ko ang pagkunot ng noo nito sa akin. Maybe you should talk to attorney first, tutal siya naman yung nagda-double check para na rin ma-triple check mo kung gusto mo. Usual ko sa kanya para naman makausap ko si Annie na takang-taka sa inaasal ng Kuya Nelia. Pumikit lang naman si Cold sa amin bago tumingin kay Annie. I'll talk to you later, mabilis iyong tumalikod matapos niyang sabihin iyon. Mabilis at mabibigat ang hakbang niya palabas ng opisina kaya alam kong nagmamadali iyon. Ate, anong nangyari sa kuya kong iyon? Nagpunta lang naman kayo ng Russia, bakit biglang naging agresibo si kuya? Tanong ni Annie nang tuluyang mawala ang kway niya sa harapan namin. Napatingin naman ako sa kanya at bahagyang natawa sabay kamot ng batok ko. Napapaisip ako kung paano ko sasabihin sa kanya ang kinakatakot ng kuya niya. Kasi, gusto ko lang muna itanong kung alam mo ba ang trabaho ng kuya mo. Tanong ko sa kanya na kanitigil nito. Kita ko sa mga mata niya na kahit papaano ay alam niya ang trabaho ng kuya niya at parang nagets na rin niya kung ano ang pinaparating ng kuya niya sa kanya. Mukhang hindi na ako mahihirapan na mag-explain sa kanya ng marami matalino talagang babae. Aside from being a CEO of his own company, I know that he also inherited our grandfather's title in the underground, saad niya na marahan kung ikinatango. He's a mafia too, if I'm not mistaken, he has many identity na minsan ay hindi ko na alam kung ano ang itatawag ko sa kanya, the rest wala na akong alam, paliwanag muli nito. May connection ba ito about doon, Ate Audi? Mariin ko namang pinagdikit ang labi ko bago marahang tumango ng 2 beses. Wala namang kaso kung sasabihin ko sa kanya ang totoo dahil siya ang target atska para mas maging alerto siya. Meron, some of your grandfather's enemies want to meet you, actually not just you but your whole clan, and they plan to start with you. Pag-amin ko na mukha namang hindi niya kinagulat. Para bang inasahan na niya ang ganun sa buhay niya. I guess you're not surprised at all, saad ko na marahan niyang ikinatango. Halata ba masyado, ate? Alam ko kasi nakaakibat ng yaman ni Lolo pati na ang tagong yaman nito ay ang mga kaaway niya hindi lamang sa legal maging sa illegal, kaya naman hindi na ako nasipresa, saad niya na mabatbakasan ng lungkot sa boses nito. Kaya nga kahit naiinis na ako sa mga bodyguards na nakapaligid sa amin o sa bahay ay hinahayaan ko lang dahil para naman sa kaligtasan namin iyon, pahabol niya sabay ngiti. Marahan akong umupo sa harapan ng lamesa niya at ngumiti rin sa kanya. Ganon ata talaga, ano? Mayaman ka nga pera delikado naman ang buhay mo, at gusto lang ng kuya mo na mapabuti ang buhay ninyong pamilya, pagpasensyahan mo na lang sa pagiging bugnutin, natatawang saad ko na ikinatawa niya. I know, ate, he just wants to make sure that we are safe. Bukod doon, I felt that he was still guilty of what happened to me when I was in my teens. Feeling niya ay kasalanan niya dahil hindi niya ako nabantayan ng maayos kaya nangyari yung past ko, though wala naman akong sinisisi sa kanilang 5 pero kilala ko si Kuya B, that will be forever to his memories. Tipid na lang akong napangiti sa kanya kahit pa gusto kong magtanong kung ano ang sinasabi niya. Buti choose to be silent and keep those questions on my mind, kung gano'n na lang ang pag-iingat ni Cold sa kanya sigurado akong malalim ang bagay na iyon. Oo nga pala, ate. How's Nini and Ate Dia? Are they okay? Tanong niya bigla at doon ko lang naalala na magkwento sa kanila about doon. Kaya naman habang inaante namin si Cold, mas pinili kong ikwento sa kanya ang nangyari doon, maliban na lang sa mga gulong kinasangkutan namin ni Cold katulad na lang ng pagbaril sa sasakyang gamit namin, ang monthly-kang pagkahuli sa amin sa bahay ng Makong na iyon, pati na ang pagpunta namin sa underground arena, at lalong-lalo na ang pagkikita namin ni Christine na paniguradong pinaghahanap na nila Gio ngayon. Habang nasa eroplano kasi Camp Cold kahapon ay doon niya lang binanggit na nandoon din pala sa lugar na iyon si Gio, sa itaas kung nasaan ang kasino. Hindi ko alam kung paano nakapunta si Christine sa baba ngunit naisip namin na meron sigurong plano sila Gio noon para makakuha ng solidong backer kaya si Christine ang ipinadala niya para gamitin ang katawan nito. Sa totoo lang ay wala akong naawa na naramdaman kay Christine nang makita ko ang katawan niyang naliligo ng seril niyang dugo. Galit lang ang nararamdaman ko pati na ang kasuklaman ng ginawa nila kay Benji. Kapatid na ang turing ko sa lalaki na leon kaya naman hindi ko naluwasan na magalit at barilin niya ng malolman ko ang ginawa nila.
Naalala ko na matapos naming pag-usapan ang bagay na iyon ay pinagalitan ako ni Cole dahil sa ginawa nun The Underground pati na ang pag-alis ko sa tabi niya na mag-isa lang. Hindi naman nagtagal ay sabay kaming napatingin sa pinto at nakita ko na pumasok doon si David at Cole na may daladalang mga papeles, kita sa mukha ni attorney. David na nagtataka ito dahil sa pinapagawa sa kanya ni Cole. Annie, call your Kuya Calvin and tell them to keep safe and don't let their guard down. Pakisabi din na huwag tatanggap ng tawag o bisita basta-basta. Utos niya kay Annie na natawa lang naman sa kanya. Ania, I'm not joking. I know, Kuya, but you have to be chill. Baka sa kakabantay mo sa amin ikaw naman ang mapahamak, tugon ni Annie sabay kuha ng phone niya. You keep on telling us to guard up but you are lowering your guard too much. Seryoso ang pagkakasabi na iyon ni Annie kaya naman napatingin na lang ako kay Cole na tumitig lang sa nababatang pinsan niya sabay hinga ng malalim. Mukhang natalo siya doon ni Annie dahil totoo ang sinasabi niya, while Cole keep on telling us to keep our guard up siya naman ang nawawala sa sarili niya. Nakita ko na tumingin ito sa akin kaya naman marahan ko siyang tinanguan. You have to be chill, she knows, I mouthed at him. Muli siyang napatingin sa pinsan niya na ngayon ay may kausap na at mukhang si Calvin iyon na malayo sa amin dahil nasa Cebu sila ng pamilya nito doon nila piniling manirahan dahil marami raw na hindi magagandang ala-ala sa kanila ang Manila and their love story began again in Cebu. Stay here for a while habang nasa Russia kami nila Annie, usual ni Cole habang nag-aayos ito ng gamit niya na dadalhin pabalik ng Russia. Nandito kami sa walk-in closet niya. Kung siya ay nag-aayos ng gamit ako naman ay nakaupo sa lapag habang yakap ang dalawa kong tuhod habang pinapanood siyang maglagay ng gamit sa duffel bag niya. Hindi na ako pinasama nito dahil may say daw na raw delikado sa akin kung babalik pa ako ng ibang bansa. Dahil kasi sa nangyari kay Christine ay nalaman namin na natunugan kaming dalawa na buhay pa ay nagtatago lang. Pwede ba ako kila mama? Tanong ko sa kanya na ikinatigil nito sabay tingin sa akin. Malamla naman ang mata kong nakatingin sa kanya at nanghihingi ng kasagutan. Gusto ko lang muna makasama sila mama dahil alam kong kapag natapos na namin sila diha ay papasok na kami sa totoong kalaban namin. Leon ay sila Gio kaya naman gusto kong makausap at makayap sila mama. Hindi ko alam kung kapag ba nakaharap na namin sila Gio ay manalo kami at pareho kaming mabuhay. Paano na lang kung bigla pala akong mawala kaya naman habang wala pa, habang buhay pa ako, gusto ko silang makasama. Marahan itong umupo sa tapat ko at ipinatong ang kamay niya sa ulo ko. Alam ko na ang sasabihin niya sa akin ramdam ko rin naman at isang reason kaya niya rin ako gustong magstay dito. If it's okay if you will stay here for a while. I want Nathan and Nash to be safe. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga sandali na iyon but alam ko naman na kailangan kong gawin iyon. Ayoko din naman na mapahamak sila Nathan dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi rin kasi naming maiwasang isipin ni Cole na baka nasa paligid na lang sila Gio o ang mga tauhan nito kaya mas magandang magbantay kami dito. Kahit pa napapasama kami sa mga tawanan at kasiyahan dito o minsan ay sa Berwan hindi naman namin nakakalimutan na magbantay at magmatsyag lalo na si Cole na mas piniling kumalma at wag gaanong magpaapekto sa mga nalaman namin. Hindi naman ako makakatangi dalayan dahil gusto ko rin naman naligtas sila, bukod doon. Darating din dito sila Hala at Calvin para sa pag-uwi nila Nini, saad ko kahit sa loob-loob ko ay gusto kong puntahan talaga sila mama. First I'm sorry if you are carrying this burden too, when I get back here we will spend time to them before nating harapin sila Gio, saad nito sabay himas ng buhok ko. Tipid akong ngumiti sa kanya bago ako umayos ng upo at mabilis na yamakap sa kanya. Naramdaman ko naman na baninalik nito ang yakap sa akin at hinimas-himas ang likod ko kaya naman mas hinigpitan ko pa ang yakap ko sa kanya. Balik kayo agad ha, I'll miss you, bulong ko na mahina niyang ikinatawa at humalik sa ulo ko. Nothing to worry about, babalik kami agad, usual niya. At mabubuhay tayong dalawa, okay. We will build our own family. Tuldok panipik, mabilis naman akong napahiwalay sa kanya at kinunutan siya ng noo. Muli naman itong napatawa at napailing sa akin sabay pitik ng noo ko. What? You thought I would not notice your actions? Usual niya na ikinaiwas ko ng tingin ko pero agad din iyon napabalik nang hawakan niya ang kamay ko.
Audi, I know you are thinking about the war with Gio. You are scared that we might end up dying, but katulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, I won't allow you to die not on my back and not in front of me, pahayag nito sabay halik sa likuran ng palad ko. Kusang tumulo ang luha na kanina ko pa pinipigil dahil sa kabang namumuo sa akin. Ayon kasi talaga ang nararamdaman ko lalo na at paalis si Cold, para bang nagka-trauma na ako sa tuwing aalis si Cold ay nagkakaroon ng gulo kaya parang ayaw ko na siyang umalis. Natatakot ako, ayoko pang mamatay, naiiyak na saad ko. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala at pagkaseryoso bago niya ako hinayla para may akap. Hindi ako nakarinig ng kahit anong salita sa kanya, tanging mahigpit na yakap lang ang ginawa nito. Para bang alam niya din na may posibilidad na mangyari ang kinatatakutan namin pareho kaya naman mas pinili na lang niya na hindi magsalita. Mapahinga ako ng malalim at tipid nang umiti ng makababa kami ng airport. Hinatid kasi namin si Annie at Cold sa airport dahil sila ang mauuna doon. Dapat talaga ay si Annie lang dahil sa mga nakatakda nitong mga errands pero dahil nga delikado ang Russia para sa kanya dahil hindi namin alam kung nandoon pa ba sila Gio ay mas sumama na itong si Cold habang sila Dan at Kin naman ay susunod doon. Bye na kay Mommy, rinig kong usual ni Nathan habang buhat-buhat ang anak nila na si Nash. Nilalaro-laro niya pa iyon para tumawa-tawa. Hindi ko naman naiwasan na matawa nang makita ko na imbes ng umiti ay mukhang na-realize ni Nash na iwan siya ng mommy niya dahil malakas itong umiyak, kaya naman kinuha ito ni Annie na mukhang naiiyak na lang din. Eto ata kasi ang unang beses na aalis ito na wala ang mag-ama niya. Hindi rin kasi pwedeng sumama si Nathan dahil may mga inaasikaso ito na mga project sa architectural firm nito. After our war, let's get married. Mabilis akong napalingon sa likuran ko nang marinig ko ang bagay na iyon galing kay Cold. Nang maharap ko siya, nakita ko na nakatingin din ito kila Annie na magkakayakap doon. Mababakasan ng saya ang mata niya habang doon nakatutok agad naman niyang inilipat ang tingin sa akin at tipid ng umiti. I left something on our bedside drawer. I don't really know how to propose a romantic way but there's a letter on it. Nandoon lahat ng gusto kong sabihin, ikaw na ang baalang magdesisyon, saad niya sabay lagay ng kamay niya sa ulo ko. Take care, babe, napaigtad naman ako ng mabilis na lamapat ang labi niya sa label ko. Love you. Kusa kong nakagat ang labi ko bago ko siya inangat ng tingin, kita ko ang pagngiti nito na mas ikinainit ng mukha ko. Hindi lang ako sanay na very vocal siya sa feelings niya at lalong hindi ako sanay na ginagawa niya iyan sa public. Ingat kayo, saad ko at mabilis na tumalikod para humarap kila Annie na nakatingin pala sa amin kaya naman bahagya akong nahiya dahil sa ginawa ni Cold. Marahan na akong lumapit sa kanila at nagpaalam na lang din kay Annie na ibinilin ang mag-ama niya sa akin. Wala naman akong problema doon dahil iyon naman talaga ang gagawin ko. Matapos ang mahabang palimanan pati na ang pag-iyak ni Nash ay umalis na rin ang dalawa habang kami ni Nathan ay pinagmamasdan lang silang dalawa. Mabuti nga at tumahimik na si Nash at hindi na umiiyak. Kusa naman akong napatingin kay Nathan nang marinig ko itong nagbuntong hininga. Mukhang pilit lang din niyang inaalis ang lungkot sa mukha niya sa harapan ni Annie dahil ngayon kita ko na iyon sa mga mata niya. Since we got married, ito ang pangalawang beses na maghihiwalay kami at matagal bago magkita, usual niya sabay pakawala ng mahinang tawa. Nakakalungkot pala talaga, babalik naman sila agad diba? Usual nito sabay tingin sa akin. Napatawa na lang ako dahil para siyang bata na iniwan ng isang ina. Babalik naman sila, siguro mga 3 araw lang sila doon lalo pa at gusto naman na ni Kin na mabawi ang mag-ina niya kaya sasaglitan lang nila iyan, tugon ko na ikinatango niya. Fair na, tanong ko dito na ikinatango lang naman niya din. Katulad kanina, ako na ang nag-drive habang sila naman ni Nash ay magkatabi sa likurang bahagi ng kotse. Habang nasa biyahe ay hindi nawala sa isip ko ang sinabi ni Cold sa akin kanina pati na ang iniwan nito sa bedside table niya. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ang bagay na iyon dahil sa pagkakatanda ko ay hindi naman kami naghihiwalay na dalawa nitong nakaraan kahit sa pagligo ay literal na nagsasabay kami. Hindi para magtipod ng tubig kung hindi para raw makapagsanay na naman siya. Seems something is bothering you. Audi, mabilis kong tinignan si Nathan mula sa rearview mirror nang marinig ko ang boses niya. May problema ba? Tanong ulit nito na ikinatawa ko. Halata ba sa mukha ko na may iniisip ako? Tanong ko na mabilis niyang tinagwan.
I'm not an expert pero baka makatulong ako. Mas okay if na ilalabas ang nasa isip, saad nito na ikinatawa ko. Wala namang gumugulo, may naisip lang na bagay. Nakangiting saad ko na ikinangiti na lang din ito bago tumingin kay Nash na tulog na sa upuan niya. Ako naman din ay tumingin na sa kalsada at doon na tinuon ang atensyon ko. Can I ask something? Biglang tanong nito kaya naman muling napunta sa kanya ang tingin ko at mabilis na tumango. Paano kayo nagkakilala ni Bri? Sorry, curious lang talaga ako kasi as far as I know Brian is the coldest person I've ever met at nakwento ni Ann sa akin na walang babaeng tumatagal o nagugustuhan siya dahil takot sa kanya, hinad ko naman napigil ang matawa dahil sa sinabi nito. Totoo naman iyon, kahit naman ako noon ay nabubwisit sa kanya pero wala naman akong choice dahil utos ni Lolo na sumama ako sa kanya. We've met at my grandfather's house. Tumatayo siyang kanang kamay ng lolo ko tapos no choice ako na lapitan siya kasi siya ang magte-train sa akin. Totoo naman iyon na nakakatakot siya dahil hindi naman nangiti ang lalaki na iyon tapos masakit pa magsalita kapag hindi kanya gusto but later on dahil lagi kaming magkasama, mas anay na lang ako sa kanya hanggang sa itinuring ko na lang siyang kaibigan na hindi na maalis sa sistema ko at ayun na nga. Nabuo na yung relasyon namin, doon ko nakita na hindi naman pala siya ganun ka-cold at may sweet side din naman pala. Saad ko na tinanguan niya. I guess that's how he acts when it comes to those people he treasures, usual nito. Ganun din ba siya sa iyo? Tanong ko. Kita ko naman ang pag-iisip niya bago biglang natawa. Actually, noong una ay hindi. Dahil normal na architect lang naman ang pagkakakilala nila sa akin, they don't know that Ans and I are having an forbidden affair, dahil kung nalaman nila I would not be now where I am, saad niya na ikinatawa ko. Bakit forbidden? Tanong ko dahil kahit paano ay gusto ko malaman ang kwento nila ni Anya. Hinad naman kasi ako pala tanong patungkol sa buhay nila. Anya is my top student, usual niya na ikinaawang ng labi ko. Kung hindi ko lang napigilan ang sarili ko ay baka naapakan ko na ang brake ng kotse dahil sa gulat ko. But we already met at the bar badge ko nalaman na estudyante ko siya, we had a tapos I become obsessed to her and the moment I saw her in my class 1 asked her to be my body in bed, inapakan ko ang brake ng kotse at mabilis na humarap sa kanya na ikinatawa nito. Mabuti na lang at nasa tapat na kami ng bahay kaya safe akong hindi kami makakaharang sa daan. That was wild, saad ko na mas ikinatawa nito sabay iling. Ani is wild sinabayan ko lang, natatawang usual niya na biglang natakpan ang bibig niya dahil biglang gumalaw si Nash, but kidding aside, our story is a forbidden love dahil nga estudyante ko siya but the moment I fell for her I decided to quit my teaching career para sure na akin siya. I am willingly and wholeheartedly marked by the one and only Ania Clarice Vicente, usual nito na ikinilang ko bago humarap ulit sa manibela. Ikaw mismo ang nagpamarka, nakangiting usual ko. Just like what I did, mahina naman itong napatawa at umiling-iling. Muli ko nang pinaandar ang kotse para makapasok na kami. Malaki ang pasasalamat ko na kahit paano ay hindi napansin ni Nathan na may nakasunod sa amin kanina. Maganda rin na hinayaan ko siyang makipagkwentuhan sa akin. At isa iyon sa ikinakabahala ko kanina kaya malalim ang iniisip ko. And by that, alam kong alam na nila Gio na nandito ako ngayon pero kilala ko ang lalaking iyon, hindi yun susugod agad lalo na kung alam niyang dehado siya sa laban. Sa dami ng tao ni Cold sa paligid, alam nun na wala silang laban. Duwag ang gago na Leon eh. Nang makapasok kami sa parking, nauna na akong bumaba kay Nathan at agad na silang pinagbuksan ng pintuan dahil alam ko naman na mahihirapan siyang buksan iyon dahil may buhat siyang bata at ginawa ko na rin iyon para senadoryasan ang ibang mga bantay doon na may nakaaligid sa amin. Marahan kong binuksan ang pintuan habang ang kamay ko ay nakahawak lang din sa tagiliran ko kung nasaan ang gun pocket ko. Thank you, Aude. Pasok na kami at mabigat na ang batang ito, saad niya na nakangiti kong tinanguan. Habang napasok sila ay patuloy akong nagmasid sa paligid para masiguro na ligtas silang papasok sa loob ng bahay. Chapter 14. The moment I saw you in Lolo Lino's mansion made me curious about you so much. You are the only person in that mansion who looks me in the eye.
At first I thought you're just boasting because Lolo got you back because you are his property. But the moment Lolo told me that he will entrust you to me made me think that you are not just his property but more than that. Akala ko dahil ikaw na ang babaeng gusto niyang pakasalan o maging asawa. Hindi ko naman talaga ugali ang manggialam, wala akong pakialam kung sino ang papakasalan ng isang taong kilala ko but whenever it comes to you, I'm always interested. I fell for you harder than I thought na kahit pakalabanan ko si Lolo ay okay lang sa akin basta mapasa akin ka. L even stole your virginity and marked you as mine. I want to tell you that it was me who did that but something came up and I choose not to tell you. You are my strength but ironically, you are also my weakness. Ganon naman ata talaga kapag napapamahal ka sa isang tao they will become your weakness. And again, I'm sorry for adding my family as a burden to you. I promise, after this issue of Kin, I will give my time to you until my last breath. And I know it's too early for this and I know it's not the proposal you dream of. I'm sorry if the man you fall for is not as romantic as you wish for but I know you understand how much I love you, Audi. Elle already asked you mom about this and I'm glad that she gave me her blessings. And now it's you to decide and to answer my question. You still have days to think, and I hope you will not regret whatever you decide. I love you, Audi. Kusa akong napangiti nang matapos kong basahin ang sulat na sinasabi ni Cold na iniwan niya. I didn't know that Kai is sentimental ha. Marahan kong ibinaba ang sulat na iyon at kinuha ang isang velvet box na kasama ng sulat. Marahan kong binuksan iyon at bumungad sa akin ang isang napakagandang diamond ring. Alam kong mamahalin ang diamond ring na iyon dahil nakita ko na iyon sa Russia noong nagpunta kami. Sa tabi noon ay may isang maliit na papel kaya naman kinuha ko iyon. Hindi ko naiwasang mapangiti nang mabasa ang nakasulat doon. I will see you wearing this ring, I won't hesitate to immediately marry you. He's not asking. Sinasabi na Laya lang na kapag nakita na niya na suot ko ang singsing, magpapakasal na kami but if he didn't see it, he will wait until he see this ring on my finger. Hindi nga romantic. Naalala ko tuloy noong nag-aasaran sila ni Kin about sa walang lakas ng loob si Cold mag-propose sa akin. Hindi naman ako nagmarnadal dahil marami pa nga kaming dapat sikasuhin. Hindi nila alam kung gaano nakagusto ng kuya nila na magpakasal at magkaanak. Muli kong tinignan ang singsing bago kiner at marahan na sinuot ang singsing sa daliri ko bago ko liyon tinignan mal at marahang ngumiti. Marahan ko muling ibinaba iyon at inialis sa kamay ko. Ibinalik ko iyon sa box at marahan na naglakad papunta sa walk-in closet ng kwarto namin ni Colb. I want to marry Brian but now is not the right time. Mas gugustuhin kong ikasal kapag wala na kaming problema at hindi ko naiisipin pang mawawala ako sa mundo at iiwan siya na nakatali sa akin. Alam kong ilang beses na niyang sinabi na hindi niya hahayaan na mamatay kaming dalawa but I still have to think the worst case scenario to happen. Ayokong maging negative but I want to be more realistic na hindi laging may nabubuhay sa mga kasamahan ng sinasabing bida amansa naman ay hindi laging nabubuhay ang bida. I will wear this kaghanda na ako at sigurado na akong hindi kita maiwan na mag-isa, usual ko sabay lapat ng halik doon bago ko inilagay sa pinakalikod ng mga damit ko. Mal-aim akong huminga bago ako lumabas ng walk-in closet at marahan na lumakad papunta ng higaan namin. Masyadong malaki ang higaan na ito para sa akin, kaya naman imbes na humiga doon at gawing malungkot ang sarili tumayo ako at marahan na naglakad papunta sa balkonahe at doon panandalian na magpalipas ng oras. Naalala ko na kapag ganitong marami akong iniisip ay mas pinipili kong sa balkonahe rin tumambay at mag-isip-isip. Tapos guguluhin lang ako ni Benji na laging may dala-dalang pagkain. Bahagyang naputol ang pag-iisip at pagmumuni ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Mabilis ko yung kinuha at agad na pumasok ng kwarto para kunin ang baril ko. Hindi ordinaryong tunog ang narinig ko sa cellphone ko. It's the sound of our alarm na may nakapasok na intruder malapit sa perimeter namin kaya naman agad akong lumabas ng kwarto at mabilis na bumaba. Ito rin ang dahilan kaya alam kong may nakapasok kanina dahil nag-alarm ito at hindi naman nga ako nagkamali.
Habang pababa ako ay may nakasalubong akong tao ni Cold na paakyat rin, siguro ay pupunta ito sa akin dahil nang makita niya ako ay mabilis siyang lumapit sa akin. Ms. Audi, nagpunta na po doon ang ilan sa mga kasama namin para tignan kung sino yun, usual niya at sinabayan na rin ako sa paglalakad. Sa ngayon po ay dito muna kayo, mabilis naman akong umiling at nagpatuloy sa paglalakad para makalabas ng bahay. Kalangang makaharap namin ang mga iyon bago pa sila mapunta dito. Bago ako sumakay sa kotse ni Cole, tumingin muna ako sa lalaking nakasunod lang sa akin. You stay here and make sure na ligtas sila Nathan, usual ko sabay kabit ng earpiece ko sa tenga ko. Kausapin mo ako dito kapag may nahal ata kayong kakaiba, saad ko at mabilis na sumakay sa kotse. Hindi ko na inantay ang sasabihin nito at agad ko nang pinandar ang kotse. Agad kong binuksan ang tracker na ibinigay sa akin kanina ng lalaking kasama ko para makita ko kung saan ako dapat pumunta. Agad kong inapakan ang apakan ng gas para mabilis mapunta doon. Napakunot ang noo ko nang makita ko na ang way na pinupuntahan ko ay malaking playground sa village na ito. Nakakapagtaka nga na nakakapasok sila dito kahit pa sobrang higpit ng security dito. Bago pa ako tuluyang makalapit doon ay agad na akong pumarada kahilera ng iba pang mga sasakyan. Huminga muna ako nang malapit bago kinuha ang baril na dala ko at inilagay iyon sa tagiliran ko. Marahan akong lumabas ng kotse at marahan na tumingin sa paligid. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa mismong park ng village para makita kung nandoon ba ang mga taong iyon. Kailangan ko ring mag-ingat dahil alam kong may mga tao at mga batang nandoon dahil paggabi pa lang naman, kaya paniguradong may naglalaro pa doon na mga bata. Hindi pa man ako nakakalapit ay agad na akong nakarinig ng mga batang nagtatakbuhan at nagtitilian. Tuso talaga ang mga gago na iyon dahil alam nilang hindi kami makakaganti dahil may mga bata o inosenteng tao na nandito. Huminga ako ng malalim at marahan na lumabas sa kinatataguan ko. Pinilit kong itago ang sarili ko sa dami rin ng taong nandoon. Pahapyaw-hapyaw akong lumilinga-linga para hanapin ang mga intruder na nandito. Nang mapatingin ako sa kanan ko ay doon ko nakita ang mga pamilyar na figure na nakikita ko sa bahay nila Ani, kaharap nito ang 4 na lalaki na maangas. Hindi naman ako pwedeng magkamali ng tingin sa isang lalaking kaharap nila dahil minsan ko na iyon nakita sa mansyon ni Lolo kaya alam kong kasapi iyon ni Gio, habang ang tatlo ay hindi ko namumukhaan. Talagang kumikilos ang demonyo na iyon. Bulong ko sabay upo sa bench na halos katapat noon. Hindi muna ako lalapit sa kanila dahil wala pa namang problema at sa tingin ko ay kayang i-handle iyon ng tauhan ni Cold kaya pagmamasdan ko na lang muna sila dito. Hindi naman nagtagal ay nakita ko na humawak ang lalaking kasamahan ko dati sa kanyang tenga at tumanggo-tango bago walang paabong tumalikod at naglakad paalis sa harapan ng tauhan ni Cold. Hindi naman agad umalis ang mga tauhan ni Cold at tinignan lamang ng mabuti ang mga nakaharap na sumasakay sa kotse ng ginamit nito. Agad na ring tumalikod ang tauhan ni Cold nang makita nila na isa-isa nang umalis ang 2 kotseng sinasakyan ng kanila lang ay kaharap nila. Napahinga rin naman ako ng malalim dahil kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag dahil walang madadami na inosente sa paligid. Marahan kong kinuha ang cellphone ko at tinignan ang alarm kung naka-red pa rin at napakunot ang noo ko nang makita ko na nakapula pa rin ang alert na iyon, meaning hindi pa nakakaalis ang mga intruder. Sila lang ba ang nandito? O baka naman may iba pang tao na hindi namin napapansin? Akmang tatayo ako nang biglang mapatingin ako sa tumabi sa akin lalo na nang magsalita ito. Long time no see, Audi. Long time no see, Audi. Kusang umawang ang mga labi ko nang makilala ko ang bosses na iyon. Marahan nitong tinanggal ang hoodie ng kanyang suot-suot na jacket at marahan na tumingin sa akin na may nakaslay ng ngisi sa mga labi. Masyado kang nangangamba sa ibang tao, nakalimutan mo nang maging maingat sa sarili mo, usual nito. Ganyan ba ang ginagawa ni Cold sa iyo? Teka, Cold nga ba o Brian Vicente? Kusa kong nakuyam ang kamay ko dahil unti-unting bumabalik sa akin ang itsura ng mga taong P*** na tay niya lalo na ang mga taong malalapit sa akin. Naiinis rin ako dahil ang dami-dami kong gustong gawin sa kanya pero hindi ko magawa dahil maraming makakakita kung P***tin ko siya ngayon dito. Totoo ang sinabi niyang nakafocus ako sa iba kaya hindi ko napansin na may bigla palang umupo sa tabi ko. Hindi ko rin naman naisip na may tatabi sa akin dahil pami-pamilya ang mga pumupunta dito.
Kitang-kita sa mukha mong napakaganda na unti-unti mo na akong pinapete sa isipan mo, Audi. Tungkol pa rin ba ito sa matandang iyon at sa gago mong kaibigan na napakayabang? Nakangisi niyang tanong sa akin at marahan na tumawa. Huwag kang mag-alala, in due time, magkakaroon na kayo ng reunion, hayop ka. Mariing yuzel ko sa kanya. Nenas talaga ako sa sarili ko dahil hindi ko man lang napaghandaan ang pagkikita namin. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito ngayon. Ngumiti lang ito sa akin sabay hagod ng mata sa katawan ko at marahang ibinalik ang tingin niya sa akin at ngumisi. You look more beautiful than before, Audi. Sayang lang at hindi na kita pwedeng maging asawa dahil panigurado naman akong pinagsasawaan ka na ni Cole, saad nito sabay dila sa labi niya. Pero pwede naman kitang maging kabit, paligayahin mo ako katulad ng pagpapaligaya mo kay Cole. Parang lahat ng tapang ko noong nakaraan ay unti-unting natutunaw dahil sa biglaan naming pagkikita. Wala akong matatawag. Hindi rin ako makakuha ng tiyempo na balikan siya dahil sa mga taong nakapaligid sa amin. Humugot ako ng malalim na hinga para magsalita. Over my dead body hindi ako papatol sa katulad mong traders. Yuzel ko sa kanya at umiling-iling. Hinad ko alam kung saan ka humuhugot ng kakapalan ng mukha para masabi mo ang mga bagay na iyan. Bigla naman itong ibinalik sa mukha ko ang tingin na laya at ngumisi. Don't worry, Audil, I will walk by your dead body soon. Uunahin ko muna ang ibang tao na mas mahina kesa sa layo bukod doon. I want to lick and taste your body first. Yuzel nito. Mabilis naman akong umiling sa kanya. At sa tingin mo hahayaan kung gawin mo ang bagay na iyon. I will protect them until you pay for what you did, really. Hindi ka nga makagalaw sa kinauupuan mo dahil sa takot tapos sasabihin mo na you will protect them. Natatawa niya ring Yuzel sabay tingin sa paligid. What if I tell you that I will kill two of those people, what will you do, Audi? Tanong nito sabay tingin sa akin. No, wag mong gagawin yan, Gio. They don't do anything to you. Mariing Yuzel ko sa kanya na ikinatawa niya lang sa akin. Wala rin namang ginawa ang pamilya ko kay Don Marcelino but he made us suffered. He let my father die and because of that my mother died because of loneliness. My father worked for him many years pero nang maging kritikal ang lagay ng tatay ko ay hinayaan na niya at sinabing wala na siyang pakialam sa tatay ko. Lumapit kami kay Senior Clyde but he refused us dahil hindi niya hawak ang tatay ko. Hindi man lang siya gumawa ng paraan para kausapin ang walang hiyang matandang iyon. Bahagya akong napaatras nang makita kong nanlilisik ang mata nitong nakatingin sa akin na para bang ini-imagine niya ang mga nangyari sa kanya noon. Pero parang hindi ito ang kwento niya sa akin noon. Sabi niya pinambayad siya sa utang ng magulang niya. O baka nagsisinungaling lang siya noong panahon na iyon para hindi ko mapansin. Akala ko matapos mamatay nila nanay at tatay ay malalayo na ako sa dem asterisk yung iyon pero hindi. Miski ang iba naming kamag-anak ay ginipit niya hanggang sa nagdesisyon ang mga kamag-anak ko na ibayad ako sa kanya. Sa kagustuhan kong makalaya sa kanya, tinangka kong tumakas pero nahunya ako, kaya naman kinulong niya ako at binugbog na parang isang hayop. Akala ko mamatay na ako noon pero binigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay at itinaga ko sa bato na hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa kanya. Hanggat hindi ko nakukuha ang yaman na meron siya. Nakangiti ang mga labi niya habang binabanggit ang mga katagang iyon. Nakakatakot ang mga ngiti nito habang ang mga mata ay nanlalaki at parang iniisip na niya kung paano niya magagawa ang plano niya. Gusto kong tumakbo paalis palayo sa kanya dahil pakiramdam ko ay kaunti na lang ay ako na ang isusunod niya. Ngunit gusto ko mang gawin, parang naging bato ang paa ko doon at hindi ko na maigalaw pati na ang kamay kong kanina lang ay nakayukom, ngayon ay pawisan at bahagyang nangindig. Huwag kang kabahan, Audi. Katulad ng sabi ko, hindi pa ito ang oras mo para makipag-reunion kila Tanda at Benji darating ka rin sa araw na iyon. Sa ngayon, magpakasaya kayo ni Code sa isa't isa dahil hindi magtatagal ay matatapos din ang kasiyahan ninyong dalawa at isa sa inyo ay iyak at magmamakaawang patayin ko na lang rin siya. Hindi nito inaalis ang ngiti niya sa mga labi niya habang tumayo sabay labas ng baril niya at itinutok iyon sa akin na parang walang tao sa paligid namin. Mauuna na ako, Audilida, magkikita pa tayo at sa mall nating pagkikita. Ang bala nitong baril na hawak ko ang babaon sa ulo mo o sa ulo ni Cole.
bahagya akong napakilos ng bigla nitong Elgalaw ang hawak niya na kunwari ay pinaputok talaga niya bago siya tumalikod na tumatawa. One of my men told me that there are some intruders. Usual cold nang tumawag ito sa akin. Yes, pero umalis naman ata agad, tugon ko at pilit binuo ang boses ko. Sa totoo lang kasi ay halos kinakabahan pa ako dahil sa pag-uusap namin ni Gio. Hindi nga ako agad nakauwi ng bahay kahit pa madilim na sa parke na iyon. Ang tagal kong pinakalma ang sarili ko dahil sa kaba at inis na nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi ay napakahina ko ng mga oras na iyon dahil hindi ko nagawang lumaban. Iba pala talaga ang mararamdaman mo kapag nakaharap mo na ang mga taong may kasalanan sa iyo. Kung sa isip ay madali lang sabihin na ganito ang gagawin sa kanila pero sa personal, tatabla at tatabla pa rin ang kaba kahit pa ilang beses mo na silang pinatay sa isip mo. Siguro nga dahil wala si Cold ngayon kaya ganito ang kaba ko at hindi rin humuhupa agad. Hindi ko nga rin alam kung dapat ko bang ipaalam sa kanya na nagkita kaming dalawa ni Gio. You're not gonna tell me anything. Agad na napabalik ang utak ko sa realidad nang marinig ko ang tanong niya na iyon. Nakatingin ito sa akin mula sa kabilang kamera at para bang tinatansya niya ang itsura ko. Nagkiite kami ni Gio, saad ko. Kita ko naman na mas nagseryoso ang mukha niya at para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Ayoko talagang magsabi sa kanya dahil baka bigla niyang paikutin ang eroplano para lang sugurin si Gio pero I guess he was the right to know. That's not what I want to hear actually but I guess, mas maganda ang balita na iyan. Tell me the whole story when I get back for now, keep your guard up, okay? Usual nito na mabilis kong tinangwa. Agad na itong nagpaalam sa akin matapos ang ilang mga paalala. Sa tingin ko ay iba ang gusto niyang marinig na sagot ko at hindi ang pagkikita namin ni Gio ang tinatanong niya. Marahan kong nataas ang kamay ko at tipid na ngumiti. Alam kong inaante niya na sabihin kong nabasa ko na ang sulat at suot ko na ang singsing pero hindi pa iyon mangyayari dahil hindi pa ako handa. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kuya. Elle immediately turned my gaze to Annie who was actually seated behind me. I know she might have heard what Audi and I were talking about. Yes, Annie. May problema. Tanong ko sa kanya. I stood up from my seat to see her clearly. Hindi na kasi siya nagsalita pa matapos niya akong tawagin kaya naman ako na mismo ang magtatanong at kusang titingin sa kanya. May problema, princess? Ulit kong tanong nang makita kong nakatingin lang sa akin at parang inaasahan ang paglingon na gagawin ko. Isang just want to ask if. Napataas ang kilay ko nang putulin niya ang sasabihin niya ay bahagyang tumingin sa bintana ng eroplanong pagmamay-ari din naman niya. They're fine, sagot ko agad sa tanong na gusto niyang itanong. Kita ko naman ang pagbalik nito ng tingin sabay nguso sa akin. Bakit hindi mo tanungin kay Nathan how are they? Kasi, I know my husband, he will never tell me if ever may nangyari sa bahay. He knows that this trip is important to our family kaya naman hindi siya magsasalita, usual nito na nakakaintindi ko namang tinanguan. Kahit ako, hindi ko sasabihin na may nangyayari if ever Audi asked me while she's away. I will keep it to her until we are together. That's why I understand Annie and I understand Nathan also. They're fine. Audi and my men are there to protect them, I told her to make her feel better. Tipid naman itong ngumiti at tumango sa akin. Thanks, kuya. After we talk to that bastard, can I go home first? Napangiti lang din naman ako sa kanya at marahan na tumango. Of course you can, Annie, thank you for helping Kin. Our beautiful beloved cousin smiled at me and shook her head at me. Hindi libre te, kuya. Marami ng utang na bawi sa akin si Kuya Kin, natatawang usual nito sa akin na ikinatawa ko na sinamahan pa ng pag-iling. You never change, saad ko bago umayos ng upo at timingin na lang sa bintana. Habang nakatingin sa labas bigla kong naalala ang letter na iniwan ko para kanya. First of all, I don't have any idea how to write a letter or how to express my feelings through letters kaya naman malaking palaisipan sa akin kung paano ko susulatan sel Audi. Second, I don't know how to surprise or ask her to marry. She's my first girlfriend, my first love, and my first proposal kaya bago sa akin ang mga iyon.
But Arno, it is still unacceptable that I asked her to marry me in a letter. Audi might be a cool woman but still she's a woman who dreams to have a proper proposal. I just don't know how to ask her in a romantic way, no. Let me correct that one. I don't know how to be a romantic man, limang trying but I don't know if I'm doing it properly. Gusto ko man manghingi ng tulong sa mga pinsan ko na may experience na sa pagiging romantic ay hindi ko magawa, maybe because of pride. Tuldok-tuldok. I'll be out. Huwag kang lumabas nang walang kasama ha. Bilin ko kay Ani nang buksan nito ang pintuan ng suite niya dito sa hotel na pagmamay-ari ng pamilya namin. We own this hotel here in Russia. Lahat kami ay may shares dito pero si Kuya Lester ang pinaka-namamahala nito dahil siya ang pinakamatanda sa amin. At first, I don't know why Lolo established this hotel if malayo sa aming lahat pero ng mga panahon na tinitry na ako ni Lolo sa mga larangang alam niya ay naunawaan ko na kung bakit siya nagtayo nito. Okay, Kuya but where are you going? Tanong nito sa akin. Pwede sumama. Pahabol niya na mabilis kong inilingan. Hindi ako pwedeng sumuway sa utos at pangako ko sa mga pinsan ko at kay Lolo na never naming dadalhin si Annie sa underground businesses namin even though she has a right to be there but a promise to each other na hindi namin siya dadalhin doon dahil ayaw naming mamulat siya sa bagay na iyon. No, princess, dito ka lang sa suite. If you want to take a walk and go to buy something magpasama ka na lang sa mga tauhan ko, usual ko sa kanya na mabilis na maako nitong minusuan. Okay, maybe I just rest muna tapos saka na ako lalabas, saad niya. Okay, if you say so. Message me if you will go out, okay. Mabilis naman siyang tumango habang nakatitig sa akin kaya naman napakunot ang noo ko at tumaas ang kilay. Spiel, may sasabihin ka, usual ko. Mas tumaas naman ang kilay ko at marahan na pinagkrus ang mga braso sa ilalim ng dibdib ko nang nakasimangot itong umiling sa akin. Ania, what is it? Tanong ko na may kaseryosohan sa boses ko. Wala, kasi naman, bakit ako hindi pwedeng sumama? Limang part of the family naman eh. Ars kasi ate ba sinama mo na dyan? Baka hindi alam ni ate yung pinupuntahan mo ha. Susumbong kita. Hindi ko naman napilang matawa nang marinig ko ang rason ng pagbusangot niya. Magtatampo kaya Slaye kapag sinabi ko na nasama ko na doon si Audi. He promised to Lolo na hindi kita dadalhin doon and about Audi, nasama ko na siya doon, usual ko sabay tingin sa paligid bago muling humarap sa kanya. Let's talk inside, usual ko na mabilis niya akong tinaasan ng kilay pero niluwagan ang pagkakabukas ng pinto at naunang tumalikod sa akin. Napailing na lang ako dahil kahit matanda na siya at may asawa at anak she still act like a baby in front of us. Kahit paano ay alam kong bunso pa rin namin siya. Marahan ko nang sinara ang pintuan ng unit niya at sinundan siya na nakaupo sa couch ng kwarto niya. Saan ka ba kasi pupunta, kuya? Bakit ba hindi ako pwede doon? Pupunta ako sa underground, pag-amin ko. At hindi ka nga pwedeng sumama dahil iyon ang usapan namin nila kay A at iba mo pang kuya, paliwanag ko. Ayaw nila na ma-involve ka doon kaya sumunod ka na lang, okay. Kung maingit ka kay Audi dahil nasama ko na siya doon don't please. Tuldok-tuldok. Sinama ko lang siya doon dahil need to register her as my wife and, pardon. Tandang padamdam panipit. Gulat na putol nito sa akin. You registered Ate Audi as your wife. Tandang padamdam. Hindi ka nga nagpo-propose o hindi mo pa nga pinapakilalang girlfriend mo si ate sa amin tapos ire-register mo siya as your wife. Tandang padamdam. Advance ka din talaga minsan, kuya. Seryoso ko naman siyang tinignan at parang gusto kong mag-walk out sa sinabi niya. Is it not enough na nakikita ninyong natutulog kami sa iisang kwarto o laging magkasama at sweet sa isa't isa? Do I need to introduce her as my girlfriend? Seryosong tanong ko na ikan at taas din ng kilay niya. Oh, I forget that the woman in front of me is our only girl, kaya naman wala rin siyang takot sa akin kahit pa seryoso na ang boses ko lalo na at pakiramdam ko ay may laban siya sa argument na binuksan niya. Kuya, let me get straight to the point. You have to tell us that she is your girlfriend. Hindi lahat ng natutulog sa iisang kwarto ay magjowa, hindi lahat ng sweet ay magjowa, at lalong hindi lahat ng laging magkasama ay magjowa.
Baka nakakalimutan mo, Nathan and I used to sleep on the same bed but we don't have anything. Dia and Kuya Kin have always been together and used to be sweet to each other but they didn't have anything back then, she said then crossed her arms. Now, tell me, do you have to tell us that you two are already in a serious relationship? I was so stunned by her question that I was speechless. I don't know what to say. Felt like they already knew it dahil matatalino naman sila but she was also right about sa kanila nila Kin. Magaling sa bakbakan pero hindi sa relasyon, kaya ka inaasar nila kuya baka nga kung magpo-propose ka kay ate ay hindi rin namin malaman dahil baka suotin mo na lang siya ng singsing at hindi man lang tanungin ng personal, do I have to ask her in person? Putol ko na nagpagulat sa kanya. I mean, I can ask her in a letter, right? Paglilinaw ko na mabilis niyang inilingan. Sige na, kuya, umalis ka na. Sana lang pakasalan ka ni ate kapag inaya mo siya sa letter. Kaya ba hindi ko nakita ang singsing sa daliri niya dahil hindi niya nagustuhan ang proposal ko? Tanong sa sarili ko habang nasa loob ng kotse ko at nagmamaneho papunta sa underground. After kasi namin mag-usap ni Annie ay pinagtabuyan na ako nito sa suite at sinabing puntahan ko na raw ang pupuntahan ko. Hindi ko rin naman maiwasan na isipin ang sinabi ni Ania na iyon sa akin. Pero hindi naman sikro ganun si Audi, maybe she just thinking something. Or maybe timidly stepped on my brake when suddenly I saw a cat crossing in front of me. Shout, what am I thinking? I can't focus anymore, I said in an annoyed tone. Humugot ako ng malalim na hinga bago muling nagsimulang magmaneho. Mabuti na lang at hindi katulad sa Pilipinas ang mga kalsada dito kaya naman wala akong kasunod na sasakyan. Pilit kong inialis sa isipan ko ang mga sinabi na iyon ni Annie dahil kapag pinagpatuloy kong isipin iyon ay hindi na ako makakarating pa sa pupuntahan ko. Patuloy akong nagmaneho papunta sa underground kung saan kami nagpunta ni Audi noon. I have something to ask about Gio, malakas ang kutob ko na may nalapitan na si Gio sa kanila, dahil napunta na iyon doon. They can be there immediately if they don't have someone at their back who is helping them to be there. That's why I want to ask them. Our family is one of the top rank there kaya imposibleng magtago sila sa akin at hindi magsabi ng mga bagay. Kung hindi man isa sa kanila ang backer ni Gio paniguradong nasa labas ng core circle ang nag-back up kay Gio at hindi ko papalagpasin iyon dahil dapat nalalaman ko rin ang bagay na iyon bago sila magpapasok ng outsider sa underground arena. Whoa! I thought you left last week. Bungad ng isang kasamahan ko sa core circle. Isang have business here, usual ko sabay up zero sa upo ang nakalaan sa akin. Nakita ko naman na tumanggo-tango ito bago kinuha ang alak na nasa harapan niya at ininam iyon. Napatingin naman ako sa katabi kong babae na siyang tinutukan ni Audi noong nakaraan dahil sa panunubok nitong akitin ako. I know she doesn't mean that thing but she really pissed Audi. Alam naman niyang hindi ako interesado sa kanya And they know how serious I am to Audi dahil Sly pa lang ang unang babaeng dinala ko dito at ipinakilala. Used to have women to warm my bed especially when I'm with my cousin in LA lalo na kapag si Dan ang kasana ko dahil minsan ay isa sa mga model na laya ang ginagamit ko o namin. And yes, Elle used to share with my cousin at iyon ang maliit na sekreto naming dalawa ni Dan but kahit ganun ay hindi ako nagsasama dito ng babae o kaya naman ay nagamit ng babae kapag nandito ako kahit na mismong babae na ang nalapit sa akin. Maybe because I know that they can stab me in the back while when I'm with my cousins, I know they will have my back. So, where's your cool woman? Tanong nito sa akin. I actually like her. She's bold. Usual nito sabay kagat ng dila niya. And one more thing, kaya alam kong nagbibiro lang siya because this woman is actually a lesbian. She's attracted to women only. Katulad nga ng sabi nila, hindi lahat ng nakadamit pambabae ay lalaki ang gusto at hindi rin lahat ng nakapanlalaki ay babae ang gusto. You will never see her again. So don't fantasize, stop imagining some kinky activities with her, usual ko na may puno ng pagbabanta. I know how she's thinking, at hindi naman ako nagkamali na nag-iisip siya ng kakaiba dahil sa pagtawa niya ng peke. Okay, Vicente, I'm sorry if I include your wife in my fantasies.
I'll just like how she pointed the gun to me. Okay. I'll stop. Good. You should stop. If you don't want me to put a bullet on your skull. Seryosong Yuzel ko na ikinatango niya ng 2 beses. Huminga lang naman ako ng malalim para mapakalma ko ang nararamdaman ko dahil kahit paano ay hindi ko gustong magkaroon ng kahit na anong problema sa core circle ng organizations na ito. So, why did you come back here? Isang no, you're not the type of person that come back and forth, especially here in underground, Yuzel ng kaninang lalaki na sumalubong sa akin. Naglapag ito ng isang baso ng inumin na tingin ko ay katulad ng ininom niya dahil iyon lang naman, ang malapit sa amin na inumin. Someone from this country took one of my cousin's property and we're taking them back. Other things. Do you know Giovanni Lopez? Diretsong tanong ko na nagpakunot ng noo niya. Giovanni Lopez, who that heck person is? Tanong nito. He looked at the woman I'm talking to earlier, then he raised his eyebrows, kaya naman napatingin din ako doon at nakita ko na nakalwas ang tingin nito habang uminom din ng isang beer. But I guess she know anyone, Yuzel ng lalaki, kaya naman hindi na ako nag-antay pa na tumingin sa akin ang babae. Mabilis kong sinipa ang upuan nito dahilan para matapon ang beer na iniinom niya sa damit niya. You will tell us now or I will just cut your throat for letting someone come here without saying a word to us. Tanong ko na laki na bigla nalaya. Mabilis lay ang kumuha ng tissue at pinunasan ang Cyril na laya bago muling tumingin sa amin. Isang don't know him personally but one of my father's else knows that guy, and he just introduced them to me. Mabilis niyang paliwanag na hindi ako kontento kaya naman tinasan ko siya ng kilay. Maili naman siyang huminga ng malalim bago muling nagsalita. After they introduced them to me, he offered something that I can resist. Woman, putol ko na mabilis niyang tinanguan. Yes, a woman. He told me that if I let them in here in the underground, he will give me the 2 women with him. That's 2 women. That's heaven, she said. Hindi ako nagbigayin kahit na anong reaksyon sa kanya dahil gusto ko pang marinig ang kwento pero ramdam ko sa isa sa kasama ko ay naiirita na sa kanya. After I used those women, I let them in up there on the casino then outside at the arena, and later on, you will let them in here, nang gigil na saad ng kausap kong lalaki kanina. Hindi na ako nagtaka nang mabilis itong tumayo at agad na binigyan ng mag-asawang sampal ang babaeng naging dahilan ng pagpasok nila Gio dito. Halos manatumba siya dahil sa mag-asawang sampal na binitawan nito sa kanya. I don't have fakit-sking issue on that kay but to you. You have the nerve to show your face here while you broke our rules. Why? Vicente also brought a woman here. Vicente told us about his wife. Malakas na sigaw nito na nagpaputol sa sasabihin ng babae na may dugo na labi. Marahan na tumingin sa akin ang lalaki. What that Gio guy do to you? Tanong nito. He betrayed Bisho Group, pag-amin ko na pareho nilang ikinagulat. Bakas sa mukha ng babaeng nagpapasok kay Gio ang galit dahil sa narinig niya. That guy. He said they are just a new group that wants to have allies. Gigil niya at agad na umayos ng upo. I'll clean this mess by myself. No. FH handle that. He's in the Philippines now, Yuzel ko at mabilis na tumayo at hinarap ang babae. Don't bother thinking about that guy, he is mine to handle. All you have to think is yourself because of us are not okay of what you did, Yuzel ko habang nakasilay ang ngisi sa labi. Hindi ko naintindi ang gulat at takot sa mukha niya dahil choice niya naman ang ginawa niya kahit pa sabihin niyang ginusto niya iyon dahil sa personal na pangangailangan niya ay walang may pake sa parte na iyon dahil alam naman niya ang rules kahit pa makuha mo ang kagustuhan mo dapat pa ring ipaalam mo sa nakatataas kung may ipapasok ka o dadalhin sa casino at underground arena. I'll go ahead, I'll already get what I wanted. Yuzel ko at walang lingon na naglakad paalis sa loob ng kwarto at umalis ng lugar na iyon para naman bumalik ng suite kung saan namin aantayan sila Kin at Dan bukas. I'm done here, I'll focus on Kin, Dia, and Nia. After this, si Audi naman ang aasikasuhin ko pati na ang kay Gio. Agad akong napatingin sa kamay, Audi na yakap ni Dala nang makalabas kami ng airport. Siya ang nagsundo sa amin nila papunta sa bahay ni Kin. I'm too disappointed that she's not wearing the ring he gave her.
Maybe because I expect her too much that she will wear it the moment we get back. Dahil nga disappointed ako, I didn't bother to say anything. I just sat her down in the shotgun seat. I think nararamdaman din nila Dia at Dan ang nangyayari kaya naman hindi na rin sila nagsasalita. Hindi rin naman nagsasalita si Audi dahil siguro ay inisip niya pagod ako. Hanggang sa nakarating kami sa bahay nila Kin ay hindi kami nag-usap na dalawa at pakiramdam ko ay naramdaman iyon ni Annie kaya naman nang mawala sila Kin para magpa-check up to make sure that Dia is pregnant. Mabilis na lumapit sa akin si Annie nang makita nitong nakaupo ako sa pang-isahang couch habang si Audi ay kausap ng fiancé ni Kuya Lester. Kuya, is there any problem? Tanong ni Annie sa akin. Hindi ko namang nagawang sumagot at tumitig lang sa kamay ni Audi kung saan dapat nakasuot ang singsing. Huminga ako ng malalim bago tumingin kay Annie na nakataas ang kilay sa akin. Why do women reject a man on his proposal? Tanong ko sa kanya bahagya nitong ikinatawa. Maybe because the proposal is not that romantic, usual niya kaya naman sinaman ko siya ng tingin na ikinatawa lang naman ito. Kaya naman napatingin sa amin sila Audi na mukhang nagtataka dahil sa pag-uusap namin. Biro lang, wag tayo dito, kuya. Maririnig nilang nar-eject ka, mahinang usual nito sabay lakad paalis papunta sa likod bahay nila Kin. Napailing lang naman ako sa kanya bago tumayo at sinundan siya doon. Nang makarating ako doon nakita ko itong umiinom ng hawak-hawak niyang wine glass aero juice lang naman ang laman niyan dahil pinalitan na ni Nathan ang iniinom niya. So tell me, kuya, did she reject you already? Tanong nito na siyang ikinaiwas ko ng tingin sabay inom ng whiskey na hawak ko. Narinig ko itong tumawa kaya naman agad ko siyang binalikan ng tingin. Maybe she didn't reject you at all, what do you mean? Tanong ko sa kanya na ikinakibit ng balikat nito. Kuya, kaming mga babae, hindi kami nanre-reject lalo na kung mahal namin ang lalaki. Meron lang kaming mga priorities kaya naman ang sagot namin ay wait. So, you men need to patiently wait for us to finally say yes, usual nito na ikinakunot ng noo ko. So, we are not part of your priorities. Wala sa Cheryl kong tanong na ikinaseryoso ng mukha niya. Hindi ganun iyon. Part kayo ng priorities pero mga nasa pang-5, ganon. Eto naman, pagtataray niya. Lalo na iyang si Ate Audi, felt that she's thinking something and I know you know what is it, ikaw dapat ang mas nakakaalam ng mga bagay na iyon dahil ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. So maybe kaya kanya ni-reject ay dahil may pinaprioritize siyang iba, usual nito sabay inom sa hawak niya. Tumanggaw-tango naman ako sa kanya because I think she has a point on that, maybe Audi still thinking about our plan Taguio. Now, I guess I understand why she didn't wear the ring. Tuldok. Thank you, Annie. Saad ko na ikinilang lang nito. Thank you ka dyan, kuya. May bayad yun no. Usual niya na ikinataas ng kilay ko. Really, you want me to pay? Tanong ko na mabilis niyang tinanguan. Fine. How much? Anong how much? Hindi naman pera ang gusto ko, Kuya B. Saad niya at ngumiti ng wagas. Babaeng pamangkin ang gusto ko. Usual niya sabay labas ng dila niya. At muli, I become speechless when I hear what she wants. How can I give her a niece if our genes are really having a hard time producing a boy? Napatingin naman ako sa kanya nang tapikin niya ang balikat ko. Pamangkin ha, babae, kuya, labya. Mabilis na itong lumakad pasok habang ako naman ay napapailing na lang sa gusto niya. Well, hindi naman masamang sumubok, pwede naman sigurong mag-practice.